Inireklamo ni dating Senador Antonio Trillanes ang 18 umano'y dating security aid ni dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa money delivery scheme. Damay din sa reklamo si Mike Defensor na nagmalaki pang kinararangal niyang makasuhan. Narito po ang report ni Camille Samonte. Matapos ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice ni National Security Advisor Eduardo Año, dating Senador Antonio Trillanes naman ang nagdemanda laban sa 18 nagpakilalang dating security aid ni dating Congressman Zaldico. Perjury ang isinampa ni Trillanes sa DOJ laban sa 18. Gate Trillanes, bagamat nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators, kasinungalingan anya ang aligasyon ng grupo na tumanggap siya ng $2 million o mahigit 100 million pesos mula kay Ko para ipangsuhol umano sa mga investigator ng ICC. Bukod sa mga nagpakilalang ex-marine, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligot, pati sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jason Sa, at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Naniniwala si Trillanes na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon. Ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa The Hague. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tugon naman ni Attorney Nicholas Kaufman sa sinabi ni Trillanes, aalamin daw niya kung may kasunduan ang dating senador sa ICC prosecutor at kung bakit ito pinayagan gayong kilalang kalaban ni Rodrigo Duterte si Trillanes. May sagot naman si Defensor sa kinakaharap na reklamo laban sa kanya at sa mga nagpakilalang dating Marines. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila. May pagdilinaw naman ang isa sa mga dating security aid umano ni Ko. Kami natin, hindi kami pro-Duterte. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Sa press con ng grupo noong Pebrero, sinabi nilang mali-maletang pera ang dineliver nila sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Makati at sa Paway, Ilocos Norte. May mga paper bag din daw na naglalaman ng pera ang idineliver kay Trillanes sa Antipolo. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, hanga raw siya sa katapangan ng 18. Pero para kay Ombudsman Boying Remulla, politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nitong hikayating mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng ombudsman ang pagkatao ng mga nagpakilalang dating security aid ni Ko. Ang ilan sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na sa serbisyo. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.